Video natin ngayon ay tungkol sa marami na kasing nagtatanong sa akin pero may mga video naman akong ginawa kaso nga lang medyo matagal na. Marami na nagtatanong sa akin tungkol sa ano ba daw yung agency ko, agency na in-applyan ko para makarating dito sa South Korea at nagtatrabaho ko ngayon dito bilang isang factory worker. Ito siguro ay yung mga baguhan na napapadpad dito sa aking YouTube channel. Siguro wala pang mga kaalam-alam tungkol sa pag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea. Factory worker lang mga kabayan ha. Ang factory worker kasi dito sa Korea, sa South Korea mga kabayan, unang-una ay government to government process. Walang agency ang pag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea. Ang proseso ng pag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea ay sa DMW lang. DMW Ortigas. Diyan lang ang proseso ng pag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea. Doon sa mga baguhan pa lang na gusto mag-apply dito sa South Korea, mamimili naman kayo kung gusto nyo mag-self-study ng Korean language o mag-aral o mag-enroll sa mga KLC. Meron kasing nagtanong sa akin na legit daw ba yung may binanggit na Korean Language Center. Hindi ko na lang sasabihin kung legit daw ba yun. Na parang ang sinasabi ni kabayan ay doon mag-a-apply yung girlfriend niya para daw magtrabaho dito sa South Korea. Hindi agency yung mga KLC. KLC, Korean Language Center, hindi yan agency at hindi sila nagpapaalis ng factory worker papunta dito sa South Korea. Ang tanging magagawa lang ng KLC ng mga Korean Language Center ay maiga-guide nila kayo, matuturuan nila kayo ng Korean language para kayo ay pumasa sa EPS topic exam. Yun lang yung magagawa nila. Ang magagawa nila, maiga-guide nila kayo hanggang sa kayo ay pumasa sa EPS topic exam. Yun lang yun. Magtuturo lang sila ng Korean language at hindi sila agency. Ngayon, kung gusto nyo mag-apply dito sa South Korea bilang isang EPS factory worker, ay ito muna yung dapat ninyong malaman. Dapat ninyong malaman bago kayo mag-apply dito sa South Korea para hindi masayang ang pagod at oras ninyo, sakripisyo sa pag-aaral ng Korean language. Dapat ninyong malaman na hindi kayo colorblind. Doon sa mga hindi pa naka-encounter ng colorblind na may nagtatanong na ano daw yung colorblind, paano daw malalaman kung sila ay colorblind o hindi, malalaman ninyo kung kayo ay colorblind sa pamamagitan ng Ishihara test. Doon sa mga wala pang alam tungkol sa Ishihara test, ay i-search nyo lang sa YouTube yung Ishihara test. Makikita nyo kung paano ginagawa yung Ishihara test. Kapag hindi nyo nabasa yung mga number na nakasulat sa Ishihara test book, ibig sabihin nun ay colorblind kayo. Pag colorblind kayo, ay hindi na kayo pwedeng mag-apply dito sa South Korea. Kaya napaka-importante bago kayo mag-apply dito sa South Korea, kailangan nyong malaman kung colorblind kayo o hindi. Kung hindi kayo colorblind, diretso, mag-aral kayo ng Korean language. Ang pag-apply dito sa South Korea, first step, kailangan mo munang mag-aral ng Korean language. Lahat ng factory worker na nakakarating dito sa South Korea ay dumadaan sa proseso ng ganyan. First step, kailangan nyo mag-aral ng Korean language at ipasa ang EPS topic exam sa DMW. Ito pa. Dapat ay ito nakalagay dito, person who are not diagnosed with infections, disease as syphilis, tuberculosis, hepatitis, etc. Hindi ko alam kung ano yung etc. na yun. Basta yung mga nakakahawang sakit na diagnose infection, may infection, ibig sabihin active. Syphilis, tuberculosis, hepatitis. Yan. Kapag kayo ay may sakit na ganyan, active yung sakit ninyo, ay hindi kayo pwedeng mag-apply dito sa South Korea.
bawal na bawal yung ganyan. Ha? Yung mga, siguro, bawal yung HIV, yan. Basta mga nakakahawang sakit. Bawal yan dito sa South Korea. Pero dito, hindi nila binanggit dito kung yung putol ng daliri ay hindi pwede. Kasi parang hindi ako sure dito kasi ito lang yung sinabi ng DMW na bawal mag-register para sa APS topic exam. Bawal mag-exam. Ayan. Tapos yun nga yung colorblind. Tapos dito, kasi nung mga nakaraan ay sinasabi din na yung mga putol ng daliri ay hindi raw pwede mag-exam. May putol ng daliri. Pero may nakita ko, hindi lang ako sure dito kasi bandang huli DMW pa rin masusunod. Kasi dito walang nakalagay na yung putol ng daliri ay hindi pwede mag-exam. Parang ang nabasa ko noon ay pwedeng mag-exam pero pagdating sa skill test, titingnan nila kung makakapag-perform ka ng maayos. Ngayon, kung hindi ka makapag-perform ng maayos sa skill test, ay maaaring ibagsak ka. Kaya tagilid pa rin yung may mga putol ng daliri. Nakatipindi sa skill test kung papasa kayo. Ayun. Doon sa mga first time pa lang napadpad dito sa aking YouTube channel, hindi agency yung mga Korean Language Center. Hindi sila nagpapalis. Sa DMW ang proseso. Kung gusto nyo malaman yung step by step ng pag-apply dito sa South Korea, panoorin nyo yung video ko na yan para may idea kayo kung paano ang proseso ng pag-apply dito sa South Korea. O kaya umatin kayo sa mga KLC, yung mga Korean Language Center, yung mga nagtuturo ng Korean language. Umatin kayo ng orientation para malaman ninyo ang step by step.